Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Ginoo, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Teacher Jeremy at ako ang magiging guro ninyo sa oras na ito. Bago ang lahat, bago kayo umupo, pakipulot o pulutin ang mga basura na magkikita ninyo sa ilalim ng inyong mga upuan. Kung meron man. Kung wala naman, maaari na kayong magsiupo. Ngayon, may lumiban ba sa araw na ito? Natutuwa akong malaman na nandito ang lahat. Ngayon, bago tayo magsisimula sa ating talakayan, narito ang layunin na nais nating matamo pagkatapos ng talakayan. Una, natutukoy ang kahulugan ng awit at korido. Pangalawa, na ay hahambing ang pagkakaiba ng awit at korido. Pangatlo, nakagagawa ng sariling tula na may wawaluhing pantig at 12 pantig bawat taludtod. Ang hanay ang magiging unang pangkat at ang pangalawang hanay naman ang magiging pangalawang pangkat. May inihanda ako ditong sobre. Ito ay naglalaman ng jumbled letters. So, ang gagawin ng bawat grupo ay buuin ito. So, paalala lamang po, paunahan po itong buuin. So, kung sino ang mauna, siyang malaking puntos. Okay. So, narito ang para sa unang pangkat, pangalawang pangkat. Maari na kayong magsimula. Kung tapos na, maaari nang ipaskil sa pisara ang inyong nabuong salita. Okay, ang nabuong salita ng bawat pangkat sa unang pangkat ay ang 12 pantig at ang pangalawang pangkat naman ang wawaluhing pantig. Ngayon, sa nabuo ninyong salita, ano ang napansin niyo sa mga salitang nabuo ninyo? Okay, ito ay may kinalaman sa tula. Pwede. So, may kinalaman kaya ito sa magiging talakayan natin ngayong umaga? Posible. So, batay sa mga salitang nabuo ninyo, ano kaya ang magiging paksa o tatalakayin natin ngayong umaga? Yes? Tungkol sa tula? Pwede, pero hindi po yun ang tamang sagot. Sino pa? Okay, very good. Ito ay, ang tatalakay natin ngayong umaga ay tungkol sa dalawang uri ng tula, ang awit at korido. Ngayon, magkakaroon muli tayo ng pangkatang gawain. May ipinaskil akong halimbawang saknong ng dalawang uri ng tula. Ito ang magiging batayan natin sa magiging gawain ngayon. Unang hanay, kayo ang magiging unang pangkat at ang pangalawang hanay naman ang magiging pangalawang pangkat. Pagkatapos, bawat pangkat ay pumili ng isang tagapagsalita upang ipaliwanag ang nagiging tugon ninyo sa gawain ito. So, ano nga ba ang gagawin? So, ang gagawin ninyo ay suriin ninyo ang dalawang uri ng tulang ito. Ang unang pangkat, kayo ang suriin ninyo ang awit at ang pangalawang pangkat naman sa korido. So, ang susuriin ninyo ay kung ilan nga ba ang sukat ng awit o ng halimbawang saknong ito, ilan ang kanyang sukat, bawat taludtod, at ilan ang taludtod na meron, at ilan ang saknong. Ganon din sa korido, sa pangalawang pangkat. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. So your time start now. Ang tema ay tungkol sa pag-ibig, no? Ang awit, karaniwang tema niya ay tungkol sa
pag-ibig, no? Sa damdamin. Ito ay merong, again, 12 pantig. Okay. Sa korido naman, no? Basahin natin ang kanyang kahulugan. Ito ay tulang pasalaysay na may 8 pantig, bawat taludtod. At mabilis ang kanyang himig o ang pagbasa. At ito ay nakatuon sa pakikipagsapalaran. Halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay, ang tema ay tungkol sa pakikipagsapalaran, no? Ng mga or ng bida sa tula, no? O sa kwento. Alamin natin ano naman ang pagkakaiba, no, ng awit at korido. Sisimulan natin sa awit. Ang awit ay meron siyang 12 pantig sa bawat taludtod. At sa isang saknong meron siyang 4 na taludtod sa isang saknong. Ang pagkakabasa sa kanya ay mabagal lamang. Okay? Mabagal ang himig. So, kumbaga hindi siya mabilisan, no, ang kanyang ang pagbasa. At ito ay nakatuon sa damdamin, no? Tungkol sa karaniwang tungkol sa pag-ibig ang tema o ang paksa nito, no? Ang awit. Samantala sa korido naman o ang korido, meron itong 8 pantig bawat taludtod, no? Ang sukat niya ay 8 pantig. Mayroon siyang 8 pantig bawat taludtod. At meron siyang 4 na taludtod bawat saknong. Tama. At ang pagbasa sa kanya o ang pagbabasa hindi siya katulad ng awit, no, mabagal. So ang pagkakabasa sa korido ay mabilis, no? Mabilis ang himig. At ito ay nakatuon sa pakikipagsapalaran, no? Ang tema ay karaniwang nakatuon sa pakikipagsapalaran, no, ng bida sa kwento o sa tula. Okay? Maliwanag na ba? Okay, maraming salamat. Kung wala nang katanungan, magkakaroon muli tayo ng gawain. Ngayon, magkakaroon muli tayo ng pangkatang gawain. Ang unang hanay, muli ang magiging unang pangkat. Pangalawang hanay, ang pangalawang pangkat. So, bago ang lahat, basahin muna natin ang panuto. Sa pamamagitan ng Venn diagram, ihambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng awit at korido. Ang 2 minuto ay tapos na. Maaari nang magsimula. Unang pangkat, pumunta na sa harapan ang tagapagsalita. Okay, maraming salamat. Naunawaan talaga nila ang naging talakayan natin ngayon. Pangalawang pangkat naman, okay, magaling, no? Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga sarili. Ngayon, magkakaroon muli tayo ng pangkatang gawain. Parehong pangkat pa rin. Unang pangkat, pangalawang pangkat. So, bago ang lahat, babasahin muna natin ang panuto. Bumuo ng 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang saknong na tula na may 4 na taludtod at 8 pantig. No? Or 12 pantig. Pagkatapos itong sulatin, itatanghal ang naisulat na tula sa harap ng klase. Mayroon lamang sila ng 5 minuto upang gawin ito. So, narito ang pamantayan na ating susundin. No? Ito ang pamantayan, no? Para sa magiging sa gagawin ninyong tula. Okay? May kooperasyon ang bawat miyembro sa paggawa, no? 5 points, 5 puntos yan, no? Natapos ang gawain sa takdang oras, 5 puntos. Ang nilalaman at 5 puntos.
pagkakaayos ng tula ay may malinaw na kaisahan at maayos na nasunod ang itinakdang bilang ng pantig sa bawat taludtod. 5 puntos din yan. May kaayusan ang presentasyon ng bawat grupo, o ng tula. Maayos ang presentasyon ng tula. 5 puntos din yan. Okay? Overall, sa kabuuan, ito ay 20 points. Okay. So, maaari na kayong magsimula. Ngayon, para sa huli nating gawain, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Kumuha ng sangkapat na papel para isulat ang inyong mga sagot. Panuto, basahing mabuti ang bawat item at piliin lamang ang titik ng tamang sagot. At isulat ang sagot sa sagutang papel. So, mayroon lamang sila ng 2 minuto upang sagutin ito. Narito ang question, get 1 and pass. Para sa ating tagtang aralin, magsaliksik at basahin ang talambuhay ni Francisco Balagtas. At tatalakayin natin yan sa susunod na araw. So yun lamang po, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Naway, marami kayong natutunan sa araw na ito.